Isang second-year high school student na si Rakuro Hizutome ay interesado lamang sa paglalaro ng mga basurang games at talunin ang mga leaders nito. Ang kanyang abilidad sa paglalaro ay walang katulad at hindi siya mapili basta't mag-e-enjoy siya. At nang ipinakilala sa kanya ang bagong VR game na tinatawag na Shangri-La Frontier, ang ginawa niya ay mag-skip sa prologue at diretso na sa labanan. Nilalaktawan niya ang mga hindi importante at kinakalaban agad ang mga malalakas na mga halimaw. Ang larong Shangri-La Frontier na ipinakilala sa kanya ay kabaliktaran sa nilalaro niyang mga basurang games. Ang totoong God-tier game, sabi pa niya. Nagka-interesado siya sa Shangri-La Frontier at nakapasok pala ito sa Guinness World Record na madaming mga players ang naka-login ng sabay-sabay. At yun na nga, sinimulan na niyang pasukin ang larong ito at nag-e-enjoy naman siya sa paggawa ng kanyang character sa loob ng laro. At ang kanyang nagawang character design ay isang nakamaskarang ibon. Sinimulan na niya ang paglalakbay sa loob ng laro at nasa gitna siya ng isang malawak na kagubatan. Hindi siya makapaniwala na para talagang nasa totoong mundo siya. Namangha siya na nakakatakbo siya ng maayos, nakakaakyat at nakakakapit. Kumpara sa isang trash game na kanyang nilalaro, mahirap gumalaw. Tinatanaw niya ang kalawakan ng kagubatan sa loob ng SLF sa itaas ng puno at halatang excited ang ating bida na simulan ang kanyang unang adventure. Pumunta na siya sa kanyang unang destinasyon at habang naglalakbay siya, bigla siyang sinugod ng isang goblin na may dalang sandata. Naglabas siya ng 2 sandata at susubukan niya ito kung magaling ba sa labanan. Umatake na ulit ang goblin at madaling naiwasan ni Sunraku at madaling natalo niya ang goblin at nag-level 2 na din siya. Kinuha niya ang sandata ng goblin at may napansin siyang gumagalaw sa isang damuhan. At yun na nga, lumabas at bigla siyang inatake ng isang kuneho pero ito'y naiwasan niya at tinamaan ang malaking kahoy at nawasak ito sa lakas ng pag-atake ng kuneho. Umatake muli ang kuneho gamit ang mga mabibilis nitong mga galawan pero nakatama ng isang critical hit sa sikmura ng kuneho at tumilapon ito. Kahit isang critical hit ay di kayang mapabagsak ang kuneho. Pero hindi nagtagal at tinalo niya ang kuneho at naglaho ito at nag-level up ulit siya at naging level 4. Nagtaka siya at walang isang item na nalaglag galing sa kuneho. Pero gayon pa man, may natutunan siyang bagong skills pag nakatalo siya ng isang monsters. May isang character na naghahanap kay Sunraku sa starting town na kung saan dapat ang bagong manlalaro ay dadaan. Namangha ang mga ibang players na makakita ng isang high-leveled equipment na sinusuot niya at member ng isang formidable clan. Ang pagkakaalam niya na si Hizutome ay gumagamit ng iisang pangalan Sunraku sa mga laro niya. Ang character na nakasuot ng isang malaking armor ay ang babaeng ito. May gusto siya kay Hizutome Sunraku. Sa kabilang banda naman, si Sunraku ay hinaharap niya ang Ravenous Python na nagbabantay sa isang bridge. Hindi nakapaghintay ang ating bida at sinugod niya kaagad ang malaking ahas. Dinagdagan niya ng bonus ang evasion skills niya para makaiwas sa mga pag-atake ng ahas. Para sa kanya madali pa ding basahin ang mga galawan ng ahas at inaakala niyang ma-one-hit kill niya ito pero nagkakamali siya. Sinubukan niyang hiwain ang katawan ng ahas pero bigo ito at nabali ang kanyang sandata sa tigas at tibay ng balat ng ahas. Linabas niya ang Vorpal knife at susubukan sana niya ang skills ng sandatang ito pero tinamaan siya ng isang poisonous poop ng ahas sa buong katawan niya. Ang epekto ng poison ay magkakaroon ang ating bida ng damage kada 10 segundo sa kanyang HP. Kumpiyansa pa din si Sunraku na matatalo niya ang ahas. Mababawasan ng 1 HP kada 10 segundo ang kanyang buhay, ibig sabihin na may 4 na minuto siyang natitira para talunin ang ahas. Kailangan niyang makatama ng isang matinding critical kung gusto niyang makaabot sa oras at matalo ang ahas. Nag-iisip siya kung sang parte ng ahas at pwedeng patamaan na may critical. Kahit tinira na niya sa ulo ay hindi pa din umubra. At yun na. Nakahanap siya ng paraan na makatama ng isang critical sa katawan ng ahas. Tinira niya ng paulit-ulit ang nabuksang sugat at nagawa niyang masaktan ang ahas pero hindi nagtapos ang labat at kaya din pala mag-heal ito. At tinira ni Sunraku ang mata ng ahas at dun na niya tinalo ito. Tumaas na naman ang level niya sa level 14. Akala niya na matatanggal na ang poison sa kanyang katawan pero patuloy pa ding bumababa ang kaniyang HP dahil sa lason. Tumatakbo na siya papasok sa town at mabuti na lang na may nagmalaskit sa kanya at tinuro niya kung saan siya papasok at mag-respawn para mawala ang poison poop.
Nakapasok na si Asain at nasa 1 api na langgang natitira sa kanyang buhay. Pumunta na siya sa kwarto at buti na lang nakaabot pa siya at nakapag-register ng points para makapag-respawn ulit. Lumabas na muna siya sa laro at halatang nagustuhan niya ang larong SLF. Bumalik na ulit siya sa laro at ito ang first time experience niya sa isang town. Naghanap siya ng isang armor shop para matago ang kanyang weirdong bird character kasi lahat ng mga players ay nagtitinginan sa kanya. Nakaharap niya ang isang panday na gumagawa ng mga sandata at sinabi ito na ang Vorpal Chopper ay isang rare weapon. Sinabi ng isang blacksmith na kung gusto pa niyang mapalakas pa lalo ang Vorpal Chopper weapon, kailangan ng ating bida na makakuha ng madaming ores. Pumunta siya sa isang lugar na kung saan pwedeng magmina ng mga ores. Bumalik na siya sa shop at ginawan siya ng isang matibay na sandata na tinatawag na Marsh Daggers. Sa kabilang banda, sinusundan pa din ng naka-armor na character si Sunraku papuntang Secondale Town. Nagtataka siya na kaya na pala ng isang bagong player na maka-accomplish ng ganito. Sa pag-uwi ng ating bida galing sa shop, may nakalaban na naman siyang mga goblins. Patuloy ang kanilang labanan at namangha ang ating bida sa galing na ipinamalas ng red-capped goblin. Nagtawag pa ng mga kasama ang goblins at sa hindi inaasahang pangyayari, lahat ng mga goblins ay biglang natalo at nagpakita ang isang unique monster na tinatawag na Lycagon the Night Slayer. Abangan niyo sa susunod na episode kung kaya bang talunin ng isang baguhan lamang sa laro ang isang unique monster na isa sa mga pinakamalakas na monster sa laro at wala pang nakakatalo nito.